Hindi maintindihan ni Bella ang koneksyon sa kanya ni Darius ng mga sandaling iyon habang nakatitig siya sa mukha nito at matinding lungkot at puot ang sumusungaw sa mga mata. Sino kayang nakita ni Darius at hindi niya mapilit na magsalita? By the look on his handsome face, those people perhaps brought so much pain into his life. Halos maluha-luha pang ang mga mata nito kaya hindi niya maunawaan. Sir Darius, okay na po. Kompleto po lahat at tama ang bilang. Tumangot at binitawan ng kamay niya. Pasimple naman ni Belang inusog ang upuan na hinila nito kanina para ilapit siya. Parang naglibang lang ito sa kamay niya. Namarahan nitong minamasahe. Buti nga hindi siya binalian ng kamay dahil sa masungit nitong aura kanina. Na maya-maya ay parang nalulungkot pa. May pinirmahan ito. Ipasok mo 30% sa dating account. Anito kay napakurap si Bella. Kanya yun, alam niya. Nahiya tuloy siya. Sa beneficiary po, tanong ng babae tango ang sinagot ng binata. Siya ba yun? Baka may anak si Darius kaya may beneficiary. Ang assuming naman niyang isipin na kanyang 30%, ang kapal niya talaga. Pagkatapos nitong pumirma ng ilan ay tinanguan siya ni Darius at saka siya hinila papalabas. May anak ka na ba, Darius? Hindi ni Bella napigil ng tinanong nito. Anak ba yung pinadalhan mo? Ang kulit niya, wala na naman siyang pakialam doon. Pero nagmamarites pa talaga siya sa buhay nito. Wala akong ibang beneficiary, ikaw lang. Kaya ingatan mong buhay mo dahil sa'yo lahat mapupunta kapag namatay ako. Anito sa kanya nang makalabas sila. Anong mamamatay? You're so negative. Hindi mo alam ang buhay ng tao, Bella. Wala akong ibang gustong puntahan dito. Kung hindi ang kaisa-isang anak lang ng mga taong naging tapat sa papa ko at nagmalasakit sa akin. And you're their daughter. Kahit na, naman niya't wala naman sa isip niya ang manguha ng hindi kanya. Kay Darius ang lahat kaya dapat ay itong mag-ingat ng buhay, hindi siya. At parang ang sakit marinig na mamamatay ito. Hindi ni Bella maintindihan kung bakit kontra siya doon kahit na nabuhay siya ng galit na galit sa lalaking ito. May pupuntahan tayo sa may dulo ng Di Guzman sa barangay Mahinahon. What? Di ba may manananggal doon? Bulalas ni Bella na ikinatawa nito. Ikaw na lang, wala pa akong balak madagit. She wasn't expecting that chuckle from him. Ako ang dadagit sa'yo, hindi manananggal. Saad ni Darius, napahaba ang labi ni Bella habang ito naman ay nagsusuot na ng helmet. Anong gagawin natin sa Mahinahon? Usisa pa niya. Nandun ang mga engineer na gagawa ng resort natin. Hindi ko alam kung ang manpower ng GSSEC ang nakita ko kanina. Gusto ko masiguro kasi isang buong pamilyang nakita ko. Natin? He always says natin. Sumasaya si Bella kapag binabanggit nitong salitang yon. Pinararamdam nito parati sa kanya na kasali siya sa lahat. He doesn't claim anything as his, but as. Pamilya Nino, ni Balbon. Sinong Balbon? Kunot noon dalaga na suutan siya nito ng helmet pero hindi ito sumagot. Nakakainis ka naman? Isang tanong, isang sagot. Hindi po pwedeng isang sagot tapos lahat na. Mamaya ko sasabihin. Isuot mo tong jacket mo kasi mainit. Baka maging uling ka, hindi kita magustuhan. Nito pa kaya halos mapatulala siya dito. Gusto siya nito? Baka gusto nito ang kaputian niya? Wala naman nagsabing gustuhin mo ko. Ew! Naman niya na may ira pero natawa ito ng mahina. Sumakay siyang muli sa motor at angkas siya nitong umalis. Kanina ipinakilala siya ni Darius sa lahat bilang isang Di Guzman. Ang pakilala nito sa mga taga-bangko ay anak siya ng may-ari ng asyenda. Kokontra sana siya pero hindi niya ginawa dahil inilingan siya ni Darius at parang lahat ng babae doon ay may paghanga dito. Napakabait kasi nito kung makipag-usap. Boss ang dating nito pero hindi ito kailangan ng tao. He's so approachable and his aura always looks so kindness in front of his people. Hindi ito mayabang sa maikling salita. Darius, sino si Balbon? Usisa ni Bella habang nagpapagas sila. I will stop asking until you tell me everything. Umayos ito ng upot mo ning pinausad ang motorsiklo matapos na magbayad. Si Balbon ang stepfather ko. Pangatlong ka-live-in yun ng mama. Hindi ba kasal si Tito Ferret sa mama mo? Hindi. Mas mabuti nang hindi dahil may hahabulin pa si mama sa yaman na iniwan ni papa. Yun ang iniiwasan ni papa. Ang may makinabang na iba sa mana ko. Kung hindi ako nahanap ng mami mo, sa mami mo lahat mapupuntat sa'yo. But your mother was a very honest person. Kaiba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko, Bella. Para si Bella na sinundot ng konsensya dahil doon, siya ay hinusgahan ng kanyang sariling ina
dahil lang sa ilang mga bagay without trying to know the truth. Ang sama niyang anak, napaka. Bakit ka naiiyak kanina sa bank? What bothered you ba? That balbon? Pag-iiba niya. Please tell the story at once. Ayoko na magtanong, nakakapagod. Bumalik sa akin lahat ng hirap na pinagdaanan ko mula nang magkasama si Mama at Balbon. May anak si Balbon na panganay sa akin, 2 lalaki. Ako ang taga-saing, taga-luto, taga-laba. Binubugbog nila ako kapag wala akong nagagawa. Mula 10 taon ako'y ganun ang dinanas ko, Bella. Hanggang sa kunin ako ng mommy at daddy mo. Yun ang araw na pakaramdam ko yung nakakita ako ng anghel. Parang binuksan ng langit ang pinto para sa akin. Para matapos ang kalbaryo dahil ipinahahanap ako ni Papa bago siya mamatay. Inabutan ako ng mami mo nang may mga pasat nagsisibak pa ako ng kahoy. Hindi ako nag-aaral. Pinatigil nila ako at kahit sarili kong nanay. Hindi ako minamahal at pinagtatanggol. Napalunok si Bella, parang bumigat ang dibdib niya. Ang hirap pala ng pinagdaanan ni Darius sa murang edad. Habang siya, sa mga panahong ganon sa edad na ganon ay namamasyal lang siya. Hinahatid nito sa eskwelahan at sinusundo. Kapag nadadapa siya, ito ang nagtatayo sa kanya. Kung hindi ang daddy niya o ang mami niya. Lahat ay minahal siya. Taliwas sa dinanas ni Darius sa buhay. At napakabait nito sa kanya. Kahit mga alagang hayop nila hindi nito sinasaktan. Yun pala, naranasan nito kung paano masaktan ng pisikal. Minsan nga hiling ko na mamatay na lang ako sa bugbog para matapos na. Himalangan na buhay pa ako dahil halos sumuka ako kapag hinampas ako sa ulo. That's dangerous, agad niyang sabi dito. Alam ko, Bella, mahal lang din siguro ako ng Diyos dahil buhay pa ako at nakapagtatanim pa at nakakapag-alaga ng mga hayop. Wala ka bang internal hemorrhage? Ipinatingin ako ng mommy mo noong nagkwento ako. Wala naman akong diferensya. Thank God. Ani at nakaramdam siya ng ginhawa. Sorry ulit. Ani at sa pagkakataong ito ay mas bukal yun sa kanyang kalooban. Wala siyang nararamdaman na pagkailang sa paghingi niya ng tawad. I was so mean and so naughty. Ayos lang. Ani tong natawa. Nasanay naman ako na ganun ka pero kahit mataray ka, hindi ka nananakit. Mabait ka sa mga kaibigan mo kahit na mayaman kayo. Ngumiti si Bella sa sinabi ni Darius. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Bella ay napakabait niyang nilalang. Darius chose to see the good sides of her rather than the bad sides. Ang aga nitong nag-mature. Siguro dahil wala ritong umuunawa at nagmamahal. Kaya ito natututong parating mag-isip ng mga malalim na bagay. Dahilan para mahubog ito ng mabuti kahit bata pa lang. Napakaswerte ni Lila kung yun ang makakatuluyan nito, aniya sa sarili. Siya nga ang pinaparamdaman nito ng mga bagay-bagay tapos si Lila ang babanggitin niya. Ano ng plano mo ngayon nandito sila? This is the Guzman. This is yours. What will you do if they live here? They considered as informal settlers unless they will buy a piece of land from you. Napaisip si Bella. Parang mahirap para kay Darius ang magdesisyon. Kahit na anong gawin na ina pa rin ito si Mariela. Makatanggi kaya ito kapag bibili ng lupang mga yon o hindi kaya ay pinalayas na kung saan mang lugar galing? Hindi sumagot si Darius. Alam niya nag-iisip ito sa dapat na gawin at parang ramdam niya ang hirap sa pagdidesisyon. Hindi na niya inulit pa ang tanong. Mahaba-haba ang biyahe papunta sa mahinahon. Napaisip si Darius sa mga tanong ni Bella pero wala sa sistema niya ang paglimot sa nakaraan. Lalo na at sobrang pait nun at napakahirap na kalimutan. Kahit na napakaraming taon nang lumipas, hindi pa rin nawawala sa puso niya ang sugat na iniwan ng mga taong akala niya magiging pamilya niya. Mas masakit dahil damay ang ina niya sa pananakit na yun sa kanya. Mariela, hinahanap ka nitong mga dayo. Ani Balbon sa mama niyang dumating na. Bit-bit ang payong. Ganun na lang ang naging pagsuri ng ina niya sa babaeng nasa harap niya. Hawak siya sa balikat. Hindi ko sila kilala. Ani Mariela tumingin sa kanya. Pinapunta ako dito ni Ferret. Ako si Lilibet. Ani ng babaeng maganda't na patangang ina niya. Ano naman ang kailangan ng ugok na yon? Mayabang naman na sagot ni Balbon at parang kinikilatis ng hustong mga bagong dating. Kung anak niyang kailangan niya, wala rito. Nasa eskwelahan si Darius. Agad na kinabahan si Darius. Ano naman ang sinasabi ng ama-amahan niya? Si Jordan na naman ba ang sasabihin nun na anak ni Ferret? Hindi siya mukhang pera. Pero sa kilatis niya sa mag-asawang nasa harap niya ay mayaman na mga ito. Kapag dinala ng mga ito si Jordan o Buknoy, may iwan siyang walang pinagbabagong buhay.
Don't fool me. Matarin na sagot ni Lilibet. English yon, pero naunawaan niya. Huwag mo kong gawing bulag o masigit ay tanga. Ano akala mo sa akin? Magdadala ako ng batang hindi anak ni Ferret? Lilibet said with so much irritation in her voice. Ito si Darius at hindi yun yung magpagkakailayon. Lalo ka na Mariela. Aba, ang kapal mo naman na babae ka. Ano ka ba? Babae ka ba ni Ferret? Para ura-urada mong bibit-bitin ang anak ko? Akala mo naman ibibigay ko ng ganun-ganun na lang. Akong nanganak dyan kaya wala dyang karapatan si Ferret. Mabalasik naman na sagot ng mama niya na kung sa ganda hindi naman pahuhuli. Dangan lang ay mahirap kaya mukhang dugyot. At sino may karapatan kayo na pinagsisibak ng kahoy ang ganitong edad? May mga pasapa ito sa mukha o sa braso? Ani Lilibet at kinuhang mga braso niya. Gusto niyong ikorte ko pa to? Aba, kahit ikaw nanganak halata namang hindi ka nagpapakaina. Napatiimbagang ang ina niya. Hoy Darius, lumayo ka dyan! Galit na utos nun sa kanya, tumakbang siya papalapit sa nanay niya. Pero nang makita niya si Balbon ay napatigil siya. Ayaw na niya. Pagod na siya maging punching bag. Kahit sa harap ng mga kainuman ng lalaki nasasapak siya. Susugal siya sa mga taong hindi niya kilala dahil baka may mas mabuting pusong mga to. Pinuntahan siya ng mga ito para siya ay kunin. Hindi ito magpapakaabala sa isang batang tulad niya kung wala siyang halaga. Agad siyang pumihit at bumalik sa babaeng Lilibet ang pangalan. Mangiyak-ngiyak itong niyakap siya. Hindi iniinda ang dumi ng katawan niyang didikit sa puting damit nito at puting balat. May papeles ako. Kukunin ko si Darius. Erereklamo ko kayo sa mga pasanang batat kapag napatunayan kong sinasaktan niyo siya. Ipapakulong ko kayo. Let's go, Harry. Para wag makasuhan ng kanyang inay nakiusap si Darius na wag na lang ikulong ang mga yon. Pero nagtapat siya sa kinauukulan na siya'y minamaltrato. Isa yung grounds para makuha siya ng kanyang ama. Napatay na pala pero si Lilibet ang naatasan na gawin yun at alagaan siya. And they love him. Lumaki siyang mabuting tao kahit na binuo niya ang tapang sa kanyang sarili. Wala na pala siyang ama na lihim na tinatawag kaya siyang magtatanggol sa sarili niya gamit ang pangalan at yaman na iniwan para sa kanya. Wala na sa kanyang mananakit at mang-aalipusta. Bumaba si Darius sa motor nang nasa gate na sila ng napakalawak na lupain sa Mahinahon. Naroon ang talon at ang batis. 7 ektaryang lupain yon na gagawing resort. Nakatingin si Bella sa planong nakatarpaulin na mukhang kakakabit lang. Si Darius naman ay binaling ang mga mata sa sakyan ng JSSEC. Hindi nga siya nagkamali. Nakita niya nagpapanday na agad ang mga pansamantalang titerhan ang mga trabahador. Pumamiwang siya habang nakamasid. Sa lalaki madalas na sinasapak siya kapag nagpapangita sila sa eskwelahan at ginagawa siyang kakatawanan sa harap ng mga kaklase noon. Hindi rin pala nakapagtapos si Jordan. Ang buhay nga naman. Boss, nagmamadaling tumakbo ang kanyang engineer. Bella, dito ka lang sa akin. Aniya sa dalagang nasa harap mismo ng malaking tarpaulin na napako sa kahoy ng frame. Agad naman tong lumapit. Nakatingin dito si Engineer Zuria, nakangiti. Wag mo nang balakin, Zuria. Mapapangasawa kung tinitingnan mo. Wika ni Darius sa seryosong boses at parang nagkaroon ng mga pakpak ang mga mata ni Bella dahil agad na lumipad sa kanya. Agad naman na nag-iwas ng tingin si Zuria. Manpower ba yun ng JSS? Yes, boss. Sa isang araw umpisa na ng trabaho. Bakit may isang pamilya na dumating? Tanong niya habang nakamasid sa mga yun na nasa malayo. Boss? Takang tanong ni Zuria. Nakiusap boss yung isa na isasama raw yung asawa dahil wala nang matitirhan. Isang pamilya lang naman yan, boss. Hindi raw pwedeng iwan yung mga anak saka yung asawa ng babae. Hindi ba yan makakasagabal sa trabaho? I'll make sure na hindi, bossing. Saka umapply na kusinera yung babae kaya tinanggap ng JSS. Kasama yun sa babayaran nila matapos natin silang mapili sa bidding. Kusinera, at least ngayon disente ng trabaho ng ina niya at marunong na yung magluto. Dahil ba yun sa wala na siya? Bigyan mo ko ng listahan ng lahat ng mga yan. Utos ni Darius at nagmamadaling umalis na ang lalaki. Pumunta yun sa tinutuluyang kwarto. Is it really Balbon and your mom? Usisan ni Bella sa kanya tumango si Darius na may kasamang buntong hininga. What will you do now? Tumingin siya rito at pansin niyang namumula ng mga pisngi nito. Malamang dahil yun sa pagod. I don't know yet. Kukunin ko lang ang listahan at uuwi na rin tayo. Hinaplos ni Darius to sa pisngi gamit ang likod ng kanyang hintotoro. Anong say mo na ikaw ang magiging misis ko? Diyos ko Darius, nasisiraan ka na ba ng bait?
Nito sa kanya na para bang nagbibiro siya pero natawa lang siya. Baka nga, ani na lang niya at ito naman ang sumimangot. Salamat na lang at nandito to ngayon. Kahit budget siya ay natatawa siya sa itsura ni Bella kapag may mga sinasabi siyang tingin nito ay mukhang imposibleng mangyari. Hindi yun imposible dahil talagang wala naman siyang gustong asawahin noon pa man. Nakatitig si Darius sa papel na hawak niya, partikular sa mga nakasulat na pangalan doon. Listahan yun ng mga tauhan ng JSSEC. He had just confirmed that his mother was really one of those people. Naroon lang siya sa loob ng sasakyan matapos nilang kunin ni si Janice at ang anak nun sa kabilang bayan. Nasa tapat si Darius ng hotel, matyagang naghihintay sa dalaga. Apparently, ang hotel lang na itong may bakante. Sa 3 hotels na meron ng Di Guzman, hindi si Darius alam kung ipapatanggal niya si Balbon dahil sa sinabi ni Zuri sa kanya na wala nang matitira ng mga yun. Damay ang nanay niya. Nahahati ang galit at pagiging mabuting tao ni Darius. And he's so confused. Sumasakit ang ulo niya. Pakiramdam niya gusto niyang bawiin ang mga taong nanakit sa kanya at nagbigay ng miserableng buhay. He sighed and slammed the papers on the dash. Tumingin siya sa wristwatch na suot at tumingin sa entrance ng hotel. There's still no sign of Bella. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papasok. Hindi naman siguro masamang sunduin niya yon. Nasa 45 minutos na siyang naghihintay. Pumasok siya at tumingin sa receptionist. Jelly, anong room number ni Janice? Tanong niya sa babaeng nakangiti sa kanya. Yun pong kasama ng kasama niyo, sir? She's Bella Di Guzman. Nalaki ang mga mata nito at pati ng mga kasamahan. Sorry po, sir. Di Guzman po pala siya. Where is she? Is she still upstairs? Opo, sir. Hindi pa po bumababa si ma'am. 4th floor po yun, sir. Room 15. Tumango siya tulang imik na naglakad papunta sa elevator. Nang pumasok siya ay parang may kung ano-anong guni-guning bumabalik sa isip niya na isang imahe ng pickup na nakaparada sa labas. It looked familiar. Parang pagmamayari ng abogadong ex-boyfriend ni Bella. Hindi kaya nakita ang dalawa kaya ang tagal ni Bella na balikan siya? With that thought, his jaws tightened but he remembered how mad Bella is. Hindi roon makikipagmabutihan si Bella ulit. Naniniwala siya doon at hindi yun tanga. Hindi yun mabibilog ni Harry Wilson. Mas napapalapit na sa kanya si Bella at hindi siya papayag na maungusan pa siya ng lalaking yun. Nakangiti si Bella ang lumabas ng kwarto na inukupahan ni Janice at ang anak nito. She's so happy. Ang bait-bait ni Darius para ipa-accommodate ang kaibigan niya sa hotel ng libre. Babalik na lang siya bukas para mag-asikaso sila sa simbahan ni Janice. Wala pa silang napagsasabihan dahil wala pa ring signal ang network. Sana naman ay magkaroon na para makapag-imbita na siya sa GC. She pulled the door but she was halted when she saw Harry. Lumabas din ang lalaki sa kwartong inuukupa malamang nito at hindi ni Bella akalain na sa laki ng hotel ay magpapang-abot pa talaga silang dalawa. Babe, anin sa kanya kaya kagad siyang pumihit at nagmamadaling humakbang pero na-realize niya na hindi yun ang daan papunta sa elevator kaya kagad siyang bumalik. Pero halos magkabunggo na sila ni Harry dahil nariyan na to. Nahawakan siya nito sa braso pero kahit na iwinawaksi niya hindi siya nito binibitawan. Let go of me! Wisit na utos niya. Saka siya nagpumiglas pero kagad siya nitong pinuwersang ikulong sa mga braso nito. Bakit ka nagpapahalik sa magnanakaw na yun ha, Bella? Wala kang pakialam dahil hindi kita pinapakialamanan. Bitawan mo nga ako! She yelled and pushed Harry away. Halos hindi ito magpatinag sa kanya pero pilit niyang kinakaya hanggang sa bumukas ang pinto ni Janice at nalaki ang mga mata ng kaibigan niya. Help me, Janice! Ani at nagmamadali naman si Janice na hinubad ng tsinelas at pinagsasapak si Harry. Bitawan mo siya! Hayop ka! Manyak ka! Ani Janice at kiniskis ang sawalas ng tsinelas sa mukha ni Harry. Kaya nabitawan siya nun. What the? Tila diring-diring na sabi nun saka mabilis na pumunta sa inuukupang kwarto. Pasok na, Janice! Ani niya saka siya napatakbo sa hallway. Tumili naman ang kaibigan niya saka mabilis na isinara ang pintuan. Para sa Bellang natatawa na hindi niya maintindihan, kinakabahan siyang lumiko sa pasilyo. Pero ganoon na lang ang pagbundol niya kay Darius na halos ikinitilapon pa niya. Damn! Anito saka siya nahabol na hinatak sa braso. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Darius. At dito na po nagtatapos ang 19 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.